rate sa case ng mga drugs. Because in 2016, when the President Duterte sat, there was a strict order na magkaroon ng fight against drugs. So yung na-intensify yung laban sa drugs, kaya maraming nare-report ng mga cases, kaya tumaas ito. Wala na po ba kayong kung sino nakaupo ngayon, hindi nyo na po ba kailangan ng Mindanao? Ibigay nyo lang sa mga taga Mindanao para wala na silang wala na silang maging problema. Oo, kasi anong nangyayari, parang iniitsapera nyo na yung mga taga Mindanao eh. Oo, 'di ba? Sa totoo lang iba yung ngayon, iba yung nangyayari ngayon. Bakit kaya? Eto na. Bigyan natin ng slide para kay Coco, kay Senador Coco. Pasok. Ito nga, nalulungkot ako nung narinig ko rin sa ating sponsor kanina na yung Project Management Office ng Mindanao Railway Program, 3 tao na lang. Sabi, Right here, right now, mag-alamanan kung sinungaling, DNR o masungit. Kung gusto mo, magpaano pa tayo, lie detector test. Where? Yes. Magandang araw muli sa inyo mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating video. Isang like, isang share, all goods na po tayo dyan. Kaya pa-like ng video. Ano meron? Bakit talagang nanggagalait Kahit sino man po pag narinig itong yung balitang ito, lalong-lalo na particularly sa Mindanao. Biruin nyo, yung pondo, yung proposal na railway project sa Mindanao noong panahon ng Pangulong Duterte, umugong po yan. Talagang nabigyan ng pag-asa yung ating kababayan sa Mindanao ng panahon Duterte. Bakit ngayon? Parang hindi nyo na ata kinukonsider ang Mindanao Ang Pangulong Duterte wala yung kinikilingan. Mapaluson, Visayas, Mindanao, basta project, ginagastosan, pinupondohan. Sa panahon ngayon, di umano, naku po, Diyos mio. Mindanao Railway Project, zero budget sa 2025. Anyari? Yan ang siniwalat dito. Sino ito? Si Senador Coco, nagsalita na. Alam nyo bakit? Bakit zero budget nyo? Hindi nyo na ba kailangan ng Mindanao? Wala na po ba kayong kung sino nakaupo ngayon, hindi nyo na po ba kailangan ng Mindanao? Ibigay nyo lang sa mga taga Mindanao para wala na silang wala na silang maging problema. Oo, kasi anong nangyayari, parang iniitsapera nyo na yung mga taga Mindanao eh. 'Di ba? Sa totoo lang iba yung ngayon, iba yung nangyayari ngayon. Bakit kaya? Eto na. Bigyan natin ng slide para kay Coco, kay Senador Coco. Pasok. ito nga, nalulungkot ako nung narinig ko rin sa ating sponsor kanina na yung Project Management Office ng Mindanao Railway Program, 3 tao na lang, sabi ni Senator JV. Before the Duterte administration, alam ko yan, 2 tao yan. I think nasa Cebu pa ata. Wala nga sila sa Mindanao, nasa Cebu lang yata sila. Pagdating ng Duterte administration, headline yan Headline project yan Mindanao Railway. Flagship project yan Tama naman. And then after the Duterte administration, 3 tao na lang. So, how come ganyan tayo mag-decide parang naligo lang tayo, naisipan natin, paglabas natin sa shower, sabihin natin, gawa tayo ng railway, tapos naligo naman yung new leader, paglabas niya, sabihin niya, hindi, ayaw na natin. Ganon? Is that how we decide? Kita nyo? Tama po ba yung facts ko? Si Secretary naman, you have people there with institutional memory. Tama ba yung facts ko? Yung Project Management Office ng Mindanao Railway, before Duterte administration, 2 tao. Tama? Ngayon, 3 tao. Facts yan. In between, during the Duterte administration, lumaki yan. Of course, dahil naging flagship project Tama. yan
And then it's that easily abandoned. Yan, nako po. Your Honor, Mr. President, because as you are correct, no, that during the Duterte administration, it was, tama kayo na-announce na talaga Mindanao Railway Project will be a flagship Yeah. project, no, of yung, ano nga ba yun, yung flagship project nila ng Duterte administration, yung kanyang Tagong infrastructure. Tudigos naman. That's the first Yes. phase, Your Honor, Mr. President. Before the Duterte administration, yung Project Management Office sa 2 tao, ano yun, Iligan to Cagayan de Oro yun. Ang focus nun. Oh. Yes, Your Honor. But unfortunately, Wala na. Fortunately, abando na. Hindi na napokusan. Hindi na pinagpatuloy. Ano nangyari? Tsaka bakit isisiro ang budget? Hindi nyo kailangan taga Mindanao. Pero pag boto, kung sino yung nakaupo ngayon, pag boto, kailangan nila ang Mindanao. Pag botohan, gusto lang ipatigil ang eleksyon sa BARM. Pero yung mga project, magtanong ho kayo sa mga taga Mindanao kung merong matinong project ang nangyari dyan. Oo. Kaya gustong umalis ng Mindanao dyan, sa Luzon, Visaya. Gusto nila magsarili. Kasi lagi silang kulela at di umano. Wala ho matinong project na... Di ba tama naman? Sige ho, magsalita yung mga taga Mindanao dito. Mag-comment ho kayo. Kaya ho naiinis sa mga taga Mindanao dahil ganun po ang nangyayari. Pero ng panahon ng dating Pangulong Duterte, wala ho yung kinikilingan ng Pangulo. Project pagawa nyo kasi infrastructure ang magandang investment. Alam niyo yung bakit? Kasi ikagaganda ng Pilipinas. Yung mga durobo at mapagsamantala, gustong magnakaw sa kaban ng bayan, ganito ang kalakaran nila. 'Di ba? Ganyan. Tuloy. When at the onset of the new administration, we withdrew the loan application because hindi po nagkasundo with the Exim Bank ba, no? DOF and China Exim Bank had a disagreement. So we withdrew the loan application. So probably one of the reasons that the DBM did not put funding anymore kasi nga po hindi na po siya ongoing. But ang sa DOT... Kita nyo? Kaya ayaw daw pondohan ng Department of DBM, Department of Budget Management, kung tama ako, ayaw pondohan kasi nahinto. Bakit pinahinto? Yan lang ang mga katanungan ng ating kababayan. Diba? Kaya galit na galit yung mga governor dyan sa BARM. Yung iba, mangilan-ngilan po dyan. Galit na po. Kasi gusto nila ng pagbabago, gusto nila maging maganda. Alam nyo po, kung mapupukusan ng Mindanao, nako, baka magulat kayo, mas maganda pa sa may Luzon yan. Totoo yan. Kung yan ay i-develop ng isang malaking maayos na pag-iisip na isang leader, nako, maganda po yan. Magandang i-develop yan. Basta nakapokus lang. Kasi ang nangyayari dito sa Maynila, overcrowded na po. Mali yung sistema ng pag-develop. Unang-una pa, sasabihin ko sa inyo pasensya na po kayo medyo meron tayong medyo may sipon-sipon tayo Unang-una, sa Pilipinas, tuloy muna natin to bago kayo paliwanag. TR naman po kasi, there's a policy difference. Sa kanila po kasi they would want to continue funding it because yung mga prerequisites po that were discussed earlier, no? Yung pong land acquisition, utilities, relocation, has to continue. So that, because for example, the Mindanao Railway project is a NEDA approved project, this will happen later on. But we're hoping that the DOTR is
hoping that the Mindanao Railway project will still be funded para po yung mga prerequisites will be taken care of so that when the project commences in the future, at least po hindi na maulit yung mga same mistakes that we are encountering now with the So, ipaliwanag ko lang yung kanina. Sorry Kaya ho nasabi natin na pangit. Alam niyo po, mali-mali ho yung cut ng mga lupa dito. Ibig sabihin, yung mga pagdidivide ng lupa ay napakapangit po. Gusto mo, kahit magpunta kayo sa Hong Kong, magpunta kayo sa Japan, magpunta kayo sa New Zealand, Australia, tingnan niyo po yung mga cut ng lupa nila. Isang side lang po, walang salu-salung at walang dikit-dikit. Yung kalsada malaki. Ganun ho yung sinasabi natin. Yung punto natin. Kasi dito makikita nyo, yung konting lupa, pinatatayuan ng napakataas. No? Ang naging problema doon, dapat sana pare-parehos ng cut. 'Di ba? Para walang hindi pangit tignan. So, sabihin natin, mahirap ang Pilipinas eh. Hindi po mahirap ang Pilipinas. Nasa mga leader na kurakot. Kaya naging ganun ang Pilipinas. Di umano. Yan ang katotohanan. Kasi meron mapagsamantala na mga leader na gagamitin sa politika yung mga tao nila. Ito Oo, mag-iipon ho yan ng maraming tao. Ngayon, pag mayroong makita sila na pwedeng pakinabangan, na tambakan na mga lawa-lawa o ilog-ilog, papatambakan yan, di umano. Tapos, doon nila lalagay yung mga nakurakot nilang mga tao na gagawin nila para sa eleksyon. Nakaredy na yon para yun ay magsisilbing tao nila. Kaya doon nagkaletse-letse ang ng Pilipinas, ang sistema, 'di ba? Marami kasi mga manggagamit at durobong mga sa simpleng kapitan na lang hanggang tumaas, 'di ba? Ganun. Hindi nila gayahin yung pamamalakad ng ibang bansa. 'Di ba? Naku po. Kung British magpalakad sa eto lang pag mangyari yung pamamalakad at halimbawa pumayag ang gobyerno na i-develop ang Mindanao ng British, parang Hong Kong ho yan, parang Singapore. Ganyan po kaganda. Tuloy. the NSCR and the Metro Manila Subway project. Okay, so the System, Mindanao Railway project is still part of the rail transport program. And Yes, Your Honor. And then when you planned your budget, what is the amount that you gave to the project? So Mindanao Railway project under a program siya. So magkano po? Your Honor, Mr. President, the DOTR is requesting 5.4 billion, Your Honor. So 5.4 billion po yung Mindanao Railway project. Okay. And that is found, if we now examine the committee report, that's in the programmed. Zero po siya lahat. It's not in the NEP, it's not in the GAB. So it's zero, Your Honor, Mr. President. Ulitin natin So What they requested. nasa budget. Ulitin natin Zero. Yan po yung Mindanao Railway project. Okay. And that is found, if we now examine the committee report, that's in the programmed. Zero po siya lahat. It's not in the NEP, it's not in the GAB. So Grabe, it's zero, Your Honor, Mr. President. So What they requested. nasa budget request nyo. Okay, wala sa NEP. Okay. Anong plano? Bakit? Sorry nagbibigsak ko Anong plano? Bakit siniro yung budget sa railway project? Anong plano? Kukurakutin? Yun napakinggan natin kung ano yung mga mensahe dito para alam natin na hindi na tayo magiging mangmang. Bakit ganon? Bakit tinigil? Paano? Wala naman palang budget. Nasaan ang budget? Alam natin may nakalaang budget dyan. Diba? Anong sinabi? May yung sinabi yung sino nakaupo ngayon. Ang priority infrastructure. Diba? Meron sa message dyan. Meron sa video dyan. Palalakasin natin ang infrastructure ng bansa. Saan ba? Meron? Meron ba? Pinagpapatuloy pa lang.
pinagpapatuloy mo lang, di umano. Oo. Yung pagpapatuloy yung bayo na yon ay makabuluhan ba? Ito nga, pagpapatuloy mo na lang, bakit napahinto pa? Yan ang tanong ng ating kababayan. Ha? Salamat at nagko-comment yung ating mga kababayan dito, lalong-lalo na yung mga nasa Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao, OFW. Shoutout sa mga taga Davao, shoutout po sa inyo. OFW, shoutout. Taga Visayas, taga Luzon, shoutout po. Ano meron? Bakit nagkakainitan? Sino ba tong dalawa na to at nagkainitan sila? Anong problema nyo? Bakit kailangan nyo magsagutan? Ito'y alamin natin kung ano yung mga pag-uusap nila dito. Dalawa ito Dalawang senador. Kilalang senador. Yung isang senadora, alam naman natin na siya yung mga namimili ng mga lupa-lupa, nagde-develop daw, ng mga lupa. Yung isa naman, siya naman yung nagko-question, bakit hindi naka-attend yung yung mga, alam niyo yung mga taong bundok. Hindi yung taong bundok, yung mga, ano bang tawag doon? Yung mga lokal na bundok, yung mga native. Talagang doon talaga pinanganak. Ano ba may tawag doon hindi ko matandaan So, kung alam nyo, comment nyo lang sa comment section. Eto na, ipasok natin para magkaalaman. Mag-file daw ng lie detector. Anong sagot ng isa? Matapang din yung isa Nako, dyan magkakasubukan ng kanya-kanya yung galing. Dyan sa nyo ng pag-uusap na yan. Tuloy! Yung Masungi Geo-Reserve, napakaraming awards po natanggap yan. Since 2016, Model for Balance Man-Nature Interaction, World Conservation Congress 2016. 2018, Special Commendations, Pathfinder Award, Innovations for Conservation, Financing and Resourcing. 2020, Top 5 Finalists, Win-Win, Gothenburg Sustainability Youth Award. 2021, Winner Vanity Fairs 2021, Changing Your Mind Travel Awards in Hollywood issue. First place, Water Change Maker Awards 2021, Global Water Partnership. Warriors of the Year, Esquire Man of at his best 2021. Heroes and Mavericks. 2022, United Nations Sustainable Development Goals. Awardee Forbes 30 Under 30 Asia 2022. Winner International Union for Conservation of Nature. World Commission on Protected Areas 2022 International Ranger Awards. Winner Sustainability Initiative Award. Bet Asia Awards 2022. 2024, Asia Pacific Social Innovation Partnership Award held on May 4, 2024 in Taiwan. Impeccable record meron po itong Masungi. And yet, ang DNR is set to cancel their contract. Like I said, they might have the legal right to do so. But hindi man lang nila kinonsider itong awards na natanggap na Masungi. Therefore, they're more than qualified na. But the land is a protected area owned by the government. It cannot be given to any private entity. How about a Project Transform? Project Transform would benefit from the knowledge and experience that Masungi already has. Yeah. Kung tutuusin. But they They should cannot have been own the invited. property. I know po, Madam Sponsor, Mr. President. Kasi yung experience ng Masungi, pwede pong magamit ng Project Transform. Mapapakinabangan po ng Project Transform itong experience at itong magandang record ng Masungi. Kayo po, Madam. But, Negosyante po kayo, Madam Sponsor. But it Would you do doesn't that? solve the legal problem of Masungi. I'm not talking about Madam Sponsor. I'm not talking about the legal problem. But in the end, you have to be legally correct. I know. You are a businessman. Everything should be legally correct. Well, some shrewd businessmen may be. Yung mga tusong businessman may be. Hindi. Kasi Pero pag yun hindi daw, tusong negosyante, based on hindi. the history of Masungi, they were granted that to build socialized housing during the old times. You have to go back to the history. They did not build socialized housing. They built what do you call this? A resort. And that is not the original intention of the Masungi Geo Reserve. Oo. So, in fairness to our government officials, they cannot allow something illegal because they will answer for it in the future. So ito pong mga member ng Project Transforms, ito po ay mga violators. So aren't they considered as So, illegal? inimbita daw nila, hindi nagpunta. Hindi po inimbita ang Masungi. No, Masungi was invited. We talked to Masungi.
Nako, ano kaya ang totoo rito, ha? Yung isa, inimbita raw. Ito namang isa, hindi raw inimbita. Ano kaya ang totoo rito? Tuloy natin para magkaalaman kung sino talaga yung magaling, ha? Parehas itong merong boses, eh. Pero tignan natin kung sino yung pinakamatindi rito. Kung ano yung mga pangbato nila, pangribat nila. Tuloy. Would you like us to bring Masungi here? Or even make a phone call? Tawagin ni Masungi. Nako, ayan Would na. somebody call Masungi? Right? Ayan na, ha? Ayan na. Ano? Oo. Ano kaya? Masusupalpal kaya ito? O talagang nagsisinungaling? Oo, kung sino yung isang babae dyan. Patuloy. Right now, mag-alamanan kung sinungaling, DNR o Masungi. Kung gusto mo, magpaano pa tayo? Lie detector test, Where? polygraph test, para malaman kung We, sino sinungaling. we daw. Oo, nagbabarahan sila rito, ha? Ulitin natin, ha? Maganda itong, usapin dito, eh. Right here, right now, mag-alamanan kung sinungaling, DNR o Masungi. Kung gusto mo, magpaano pa tayo? Lie detector test, Where? polygraph test, para malaman kung sino sinungaling. Of the Masungi Rock. Meron ba kayong pinadalang sulat? The Masungi Rock Management Council was invited and Masungi Geo Reserve is part of it. Well, show us proof, like letter of Yan. invitation. Kasi siyempre, pag in-invite sila, hindi naman verbal lang yan. Yan po yung pinapadala sila ng sulat. Nasaan po yung sulat na they were officially invited, not just verbally? Can you show us? Yeah. Where is it? Invitation natin sa council, kayo can provide it in hand. We will provide you the invitation to the council of which Masungi Geo Reserve is a member. No, what I'm saying is a letter of invitation which Yes, would they're looking indicate for it. that they were officially invited. Without that letter, parang hearsay lang, na-invite kahit na hindi. At syempre, Yun. sabihin ni Masungi, we weren't invited. At sasabihin po ng DNR, yes, you were invited. So paano natin malaman kung sino nagsabing totoo o hindi? Dapat may invitation letter and then we receive. Mr. Tulfo, Senator Tulfo, they have a copy of the invitation. Can we see that? Forward it to you. Okay, Oh. that's good enough. Hindi lang nila dala ngayon, but they will forward it to you. Now, moving on. Next Sumangot si ate, Oo, nabibisto. Nako. Talaga naman, ano? Tuloy. time naman kasi, kayo dyan sa DNR, pag meron kayong mga project, gawin nyo naman malinis po yung mga project ninyo. Gawin nyo naman pong malinis po yung mga intent ninyo kapag kayo po yung nagsibak ng mga grupo. Ayusin naman po. Huwag naman yung parang lokohan para sa akin. I'm sorry for the word. Kasi para sa akin, Masungi should have been invited. Tingnan na natin itong award, mga award na natanggap nila. Isn't this enough? Aren't these enough? These awards? International awards ito. Hindi yung award lang na hausyaw na dito lang gawa-gawa ng kung sino-sinong grupo. These are international awards, well known. Yan ha. Napanood nyo kung paano magkaroon ng konfrontasyon patungkol doon sa usapin na yon. Eto na naman tayo, dumako naman tayo dito. Pinagtanggol ni Congressman Gomez ang ating Pangulong Duterte dito sa sitwasyon na ito. Panoorin nyo na lang ha mga kasama at kayo na hong umusga. Ito na. News Logs Board. Ito yung mga, I wanted to show you, ito yung kinonduct na survey. Noong 2004, yung pong Policy Studies, Research and Statistics Division ng Dangerous Drugs, nag-conduct sila noong 2004 ng survey. Ito data to 6.7 million drug users. Noong 2008, the same survey that they conducted, bumaba yung ating drug users, naging 1.7 million drug users na lang. And then suddenly, noong 2015, after so many years, 1.8 drug users. Yan po yung sinabi ni Benjamin Reyes. Siya po ang dating chairman ng DDB, 1.8 million noong 2015, according sa survey na yan. Then, nag-jump siya ng 4 million because this person, si Benjamin Reyes, was issued an order from the former president to be relieved from his position. Dahil mali nga daw yung 1.8, dahil dapat daw 4 million yung drug users. I just wanted to show sa inyo, na 2004 to 2008, according sa survey, that's the reason why we'll be inviting the
the Policy Studies Research and Statistics Division of the Dangerous Drugs Board para malaman natin what is the reason why bumaba yung drug users from 2004 to 2008 from 6.7 to 1.7. Even without the war on drugs that was implemented in 2016, bumaba naman pala tayo eh, Mr. Chair. Yes, kaya nga, we wanted to find out what was the reason for this substantial reduction of drug users from 2004 to 2008. Hindi po ako nagsasabi nito ha. Survey po to that was conducted. By Ikaw the Dangerous nagsasabi Drugs niyan, Board. kuya, ikaw. Oh. Alam niyo na 'yung plano eh, 'di ba? Huwag niyo na kaming pinagloloko, kuya, ha? Alam namin stick to the plan talaga kayo. Ganun lang kasimple 'yun. Oh, bakit ka pa yung dating video mo nga eh. 'Di ba? Alam mo na merong mga ganyang sistema eh. Sabi niyo pa, nililinis namin ang Laguna. Tapos ikaw ngayon, ito na. Hindi ka naniniwala. Diyos mio naman, Marimar, oh. So we want to find out ano yung policy that were conducted during the time that lead to substantial reduction of drug users. And why from 2015, it was increased to 4 million drug users. So, yun yung po ating pag-uusapan sa susunod na hearing. Huwag na po natin pag-usapan ngayon because wala na po tayong oras. Pinaalis na po tayo dito. But because wala na po tayong time, we will be accommodating lang Congressman Richard Gomez and kung sino pa po iba, then we will be suspending this hearing. Congressman Richard Gomez, please. Thank you, Mr. Chair. Actually, ngayon ko lang nakita itong data na ito. But initial, ang aking impression dito, Mr. Chair, there is a big possibility that during the time of 2008 and between 2008 and 2015, baka hindi intensified ang rate sa case ng mga drugs. Because in 2016, when the President Duterte sat, there was a strict order na magkaroon ng fight against drugs. So yung na-intensify yung laban sa drugs, kaya maraming nare-report ng mga cases, kaya tumaas ito. And that's if I remember right, Mr. Chair, I don't know if that was during the inaugural SONA ni President Duterte or one of his press conferences. Sinabi niya na the reason na gusto niyang gawin itong fight against drugs is because the Philippines is already becoming a narco state. Or parang sinabi niya, we are already in a state of narcotics. Parang it's something to that effect. That is why na-intensify yung fight against drugs. And that is isusupport na ako yung sinabi ni General Fajardo na during the time na COP siya, hindi ko alam kung LCA tayo nun na chairman, talagang yung mga police, inutusan talaga na mag-intensify sa laban sa drugs. And siguro that's the reason kung bakit mataas yung reporting ng year 2016 na umabot siya ng 4 million. Yes. Yun ang ating pong pag-uusapan sa next hearing, no? Yung sudden jump from 1.8 to 4 million. And at the same time, ano yung policy that was implemented from 2004 to 2008 until 2015? Kasi mababa po siya eh. 6.7 tapos naging 1.7 tapos naging 1.8 lang yung mga drug users. And then suddenly nag-jump. So yun po tayo. Alam mo naman yan eh. Oo, kuya, alam mo naman yan. Oo, kaya nga sabi ng taong bayan, pinipilit nyo lang talaga na hindi makaporma ang mga Duterte. Huwag nga ganun, kuya. Oo, doon ka lang sa tama. Ha? Alam mo naman yung tama at saka mali eh. Oo, bakit kaya? Yan ang tanungan ng ating kababayan. Tuloy. Ayun, sa next hearing. Mr. Chair, quick. Okay, Congressman Luis. May I just suggest that we invite the focal person of whoever conducted this survey? Yes, So we will hear what parameters they considered in conducting and coming out with those figures. Andito po siya sa PSRSD, conducts nationwide household survey. We will be inviting this group. No, under din siya ng dangerous drugs eh. Yung survey na yun eh. I-confirm natin validate natin tong nakita natin report sa kanila. I was really also shocked, no? Sabi ko, bakit? From 2004, 6.7 million drug users, biglang bumaba siya, naging 1.7. Wow, Yes. talaga. Congressman, Drug users lang ba yan o drug pusher? Drug users. ito maliwanag, Chairman Abante, the board has already conducted 2 nationwide surveys under Republic Act 9165 in 2004, which resulted with an estimated 6.7 million drug users, and in 2008, an estimated 1.7 million drug users, respectively, at the time those surveys were conducted. So, we need to invite them. Para malaman natin. Pero hindi pa kasama, Mr. Chair, yung drug pushers lang. Drug users nakalagay. Drug users lang. Yes. So, para ma-expound natin yung survey na ginawa nila, we'll be inviting them over and
Hindi pa kayo natutuwa? Eto milyon yung mga users. Milyon ng mga users. Yung mga yan kung halimbawa high na high ho yan, malaki ho ang problema. Maraming mabibiktima yan. Kaya hindi kami, alam nyo, mas pinapaboran nyo yung mga, natatakot na din kami sa inyo mas pabor kayo sa mga, sana bumalik talaga ang mga Duterte para naman na maayos na naman at may peace of mind na naman ang ating mga kababayan. Sa mga pumapabor, type nyo dyan. Pabor kami. Sana bumalik na nga Sana bukas bumalik na. Kaya ganun lang kasimple yun. At doon naman sa mga alam na natin na galit, baka ho magsisi kayo. Pagdating ng araw, yung anak nyo ay isa na rin at nabiktima rin ng pinagbabawal na candy. Yan ang bantayan nyo. Kasi mahirap ho yan. Marami ho na nasisiraan ng pag-iisip. Lalong-lalo na paglulong na dyan sa pinagbabawal na candy. Lahat ng masamang pag-iisip ay gagawin para lang makagamit ng candy. Yan ang katunayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung hindi pa ka nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na. Huwag kang mapahuli sa mga balita, issue at reaksyon. Eto na hanggang bukas. Mamaya po may upload tayo Bye-bye.